Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pagkikwentuhan natin itong mga sip-sip sa kamera. Yung mga sip-sip bakit ba? Nagkakahulan dahil sa sinabi ni BP Sara na hindi siya a-attend ng SONA ni BBM. At the same time, yung pag-a-appoint niya sa sarili niya bilang designated survivor. So, nagkahulan yung mga sip-sip kay Tamba dahil hindi nila nagustuhan yung pagde-designate niya bilang designated supervisor. So, hindi nagustuhan yun ng mga sip-sip kay Tamba dahil sabi nila kumbaga hindi seryoso si hindi daw parang hindi siniseryoso ni BP Sara yung SONA at mukhang wag iwasan daw yung pagiging yung pagbibiro daw dahil hindi naman daw maganda eh. So since nga hindi na aatin si BP Sara parang nagbiro pa tungkol dun sa pag-appoint niya sa sarili niya bilang designated supervisor, designated survivor. So, yung pala, survivor, hindi, survive. Yun. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo. Pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to. At sino-sino ba yung mga congressman na nagkakahulan dahil hindi nila nagustuhan o para ipagtanggol yung kanilang uh, yung kanilang poon na si Tamba. So panoorin po natin tong balitang to. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. So ano kaya ibig sabihin ng mga sip-sip na to na maging maingat daw si VP Sara sa pagbibigay ng mga statement tungkol dito sa sa gaganaping SONA. So, may mali ba dun sa sinabi ni BP Sara patungkol dun sa pag-appoint niya bilang designated survivor na yan? So, sa aking pananaw kasi, wala namang bawal o wala namang mali dahil since sinasabi nga nila wala naman tayong batas na kumbaga, yung designated survivor na yun, wala tayong batas na ganyan. Pero, meron tayong batas dun sa line of succession. So, lahat naman pwedeng pwede nilang i-claim or pwede nilang i-appoint, pwede nilang pwede nilang angkinin o pwede nilang sabihin sa sarili nila na hindi ako ang designated survivor. Kasi wala namang batas na nagbabawal na mag-appoint ng sarili niya. 'Di ba? Sa eskwelahan nga, 'di ba? Halimbawa, eleksyon ng class president, 'di ba? Class officer. So, kung walang nagno-nominee sa iyo, 'di ba? Pwede ka naman magsabi na I nominate myself. So, since wala namang nagbabawal na mag-nominee mo yung sarili mo, so sa tingin ko wala ring mali na i-appoint mo yung sarili mo bilang designated survivor dahil wala namang batas tayong gano'n na yung pangulo ng isang bansa or yung pangulo natin sa Pilipinas kasi ito Pilipinas pinag-uusapan pala. So wala naman tayong batas na ganyan at wala namang ina-appoint din yung presidente natin na magiging designated survivor dahil nga meron tayong line of succession. So si BP Sara pa rin ang sabihin natin pinaka-fit o yung pinaka talagang legal na magiging susunod na magiging pangulo kahit hindi pa siya talagang designated survivor ng pangulo. Kasi nga sa line of succession, vice president pa rin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. So ano yung sinasabi kaya rito ng mga sip-sip na to na maging maingat si BP Sara sa paglalabas ng mga statement niya? Wala naman siya nilalabag doon sa sinabi niya.
Survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at So, sabi nito ni Adjong, hindi raw nakakatuwa yung biro na yung sinabi daw ni BP Sara. Teka lang, sino ba nagsabi na nagbibiro si BP Sara nung binitawan niya yung salitang I appoint myself as a designated survivor. Di ba nagsabi rin yan, is yung Secretary General nyo dyan sa Kamara, na nagbibiro lang itong si BP Sara, knowing daw na ganun daw ang estilo or yung attitude ng mga Duterte. So, ang sisihin nyo, yung Secretary General nyo, hindi si BP Sara, kasi si BP Sara wala siyang sinabi na nagbibiro lang siya. Wala rin sa kampo ni BP Sara ang nagsasabing biro lang yung binitawan niyang salitang yun. So yung salitang nagbibiro lang daw nanggaling mismo sa Secretary General ng mga congressman na pinamumunuan ni Tamba. So yun ang dapat sisihin, yung hindi si BP Sara. So dapat ang maging maingat ng pagbibitaw ng mga ganyang statement mismong nagsabi na nagbibiro lang daw si BP Sara at hindi si BP Sara yun. sesyon. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon. So sino ba nagbibigay ng espekulasyon dun sa sinabi ni VP Sara? Out of context ba yung sinabi niya na i-appoint niya yung sarili niya bilang designated survivor? Diba wala namang mali kasi what if nga naman may mangyari nga hindi maganda? Hindi naman natin pwedeng ialis yun eh. Kasi nga siya yung susunod doon. So, advance lang mag-isip si VP Sara kaya niya sinabing designated siya yung magiging designated survivor. What if nga may biglang dumating na UFO diyan, mga alien, tapos kunin lahat ng tao diyan sa sa House of Representatives. Kunin lahat diyan. Andyan ang presidente, andyan ang House Speaker, andyan yung Senate President, andyan yung mga senador, andyan yung mga congressman. Baka pati mga councilor, mga barangay captain nandyan din. Kung kunin lahat 'yon. O sino ang susunod na mamumuno sa Pilipinas? O sino yung sino yung papalit na mamumuno sa Pilipinas? Wala. So, kailangan pa uling magka-eleksyon. Paano mag-e-eleksyon kung nangyari ngayong ganong event? So, magulong-magulo ang Pilipinas. So, since hindi na nga pupunta si VP Sara at yun nga, in-appoint niya yung sarili niya. So, kung ano man na mangyari, meron pa rin nga halili. So, may mali ba sa sinabi ni VP Sara? Wala. Sino ba nagbigay ng kakaibang impresyon? Di ba kayo lang naman? Wala namang sinabi si VP Sara na any comment regarding dun sa designated survivor na yan. Wala naman siya binigay ng example, di ba? Kayo lang naman nag-iisip na baka may mangyaring hindi maganda. So, since wala naman sinabi si VP Sara na gano'n na mangyari, kayo lang yung nag-imply na baka may mangyaring hindi maganda at magkagulo-gulo pa at seryoso ang SONA. Di ba? At mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang... Di ba dapat sa presidente natin sinasabi yan kung paano aasenso ang ating bansa? Kasi ang BP, wala naman trabaho yan eh. Since umalis na nga si BP Sara sa gabinete, umalis na siya as DepEd Secretary, so wala na siyang ibang trabaho. Hindi naman siya nagpapatakbo ng gobyerno natin, hindi naman siya yung chief architect ng ating ekonomiya, ang presidente. So dapat sa presidente niyo sinasabi yan, nagawin niya yung trabaho niya, balansehin niya lahat ng mga desisyon niya, hindi yung pili lang yung mga bibigyan niya ng pansin, ng tulong tulad nung sa pagbibigay ng murang bigas. Oo nga, naibaba mo nga yung bigas sa 29 pesos na hindi naman 20 pesos dahil yung pinangako mo. Sabihin na natin gano'n nangyari, 29 pesos. Pero para sa lahat ba yung 29 pesos na per kilo ng bigas? Hindi. Di ba? Kaya lang ba naka-allocate yun? Sa single parent, sa
senior citizen, sa 4Ps, sa PWD. Paano naman yung mga minimum wage earner na nahihirapan din? Sa puwera. Dahil bakit? Hindi kasi kaya ng gobyerno para lang may masabing maganda dyan sa gaganapin na zona, naibaba nila yung presyo pero limited lang para doon sa mga sektor ng tao lang na pwedeng bigyan. Isa pa, yung pagbababa ng taripa dun sa importation ng bigas. Oo nga, naibaba nyo yung bigas pero sigurado mo kayong maibababa nyo ng todo yan. Hindi rin kasi magdedepende naman yung presyo ng bigas sa presyuan sa world market. Kung mataas ang kuha ng na mga importer natin ng bigas sa ibang bansa, do you think may ibababa nila yung presyo ng bigas? Hindi. Paano sila kikita? Di ba? Kaya nga sila nagnegosyo para kumita. Kung ibababa nyo yung presyo na hindi naman nila kaya dahil nga mataas yung kuha nila sa world market. So, ganun din. Same thing. At the same time, kawawa yung mga local farmers. Bakit? Mapipilitan silang sumabay sa presyo na import na bigas paano yung gastos nila? Pwedeng maging break-even, pwedeng palugi pa. Yun nga yung nirereklamo ng mga local farmers natin na sila yung pinakawawa at hindi man lang sila kinonsulta tungkol dun sa pagbababa ng taripa ng importation ng bigas. O ito, pangatlo pa, yung issue sa West Philippine Sea. Yan ba yung pinagmamalaki nila na inaayos daw nila yung gusot dyan sa West Philippine Sea? Binobomba ng tubig yung ating kasundaluhan, yung ating mga mangingisda, hindi makapalakot dyan sa West Philippine Sea dahil hinaharangan ng China. Isipin nyo panoorin nyo yung mga taga-Sambales na mangingisda. Sila mismo sinabi nila, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakapapangisda sila dyan hindi sila nangangamba na haharangin sila ng China. Naulit-uli yung kanilang nung panahon ni Pinoy, di ba pinagbawalan sila ng China na makapasok dyan sa West Philippine Sea. Pero nung panahon doon ni Pangulong Duterte, nakapalaot sila dyan, nakakamangisda sila. Naulit na lang uli yung paghihigpit ng China nung panahon ngayon ni Bongbong Marcos dahil nga nakikinig sila sa bulong-bulong ng mga kung sino-sinong nagtatanggol daw di umano dyan sa West Philippine Sea. Na kiniklaim na, wala namang problema doon, lahat naman tayo kiniklaim atin yan ang problema, nakapwesto na yung China. Ano bang gagawin natin? Kahit pagsigawan natin dyan sa mga incheck na yan, na atin ng West Philippine Sea na kinatitirikan ng mga isla nila, hindi naman tayo maiintindihan yan at hindi tayo iintindihin ng mga yan dahil sa kanila, sarado na sila kanila yung isla na yan. Pinagtatalunan natin yan. Kahit napilitin natin na atin yan, sino mag-i-implement? Tungkol dyan sa sinasabi nilang arbitral ruling na yan, sino mag-i-implement? Wala. Baka sabi lang, i-insist nyo sa China na inyo yung isla na yan. Ayaw nga tanggapin ng China yung panalo ng UNCLOS na yan Diba? Dapat ipatupad dyan ng UN mismo. Yun yung pinag-aanoan natin dyan. So tuloy. Theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas, kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. So yun, malinaw. Yung designated survivor na yan, kinuha yan sa batas ng Amerika na talagang sineseparate nila yung kanilang designated survivor para just in case nga naman na may mangyaring hindi maganda, may papalit. So, hindi lang natin sigurado kung sino yung ina-appoint dito ng presidente ng Amerika, kung yung vice president ba niya o yung kapartido rin niya. Kasi ang labanan dyan kasi ng is partido. So, may partido ng ng opposition tsaka ng administrasyon. So, doon lang umiikot, doon lang naglalabanan yung magiging presidente. Unlike kasi sa atin, botohan. At saka, yun nga, yung line of succession na sa batas natin, pag hindi na makapag-perform ang presidente, halimbawa, nagkasakit or namatay, automatic vice president. So, kung sakali naman na i-impeach
yung Pangulo ng Pilipinas, so patalsikin, ang susunod pa rin Vice President. So, wala namang halos pinagkaiba doon sa batas o yung batas ng Amerika sa line of succession natin. Sa atin lang kasi, automatic na mismo Vice President sila ina-appoint. So, wala namang mali sa sinabi ni Vice President Sara Duterte dahil automatic siya naman talaga yung susunod na hahalili o papalit sa presidente. Just in case may mangyari kay Bongbong Marcos. At yun lang iniisip ni BP Sara na, paano nga naman kung may mangyari? Sabihin natin, bigla lang patalsikin dyan si Bongbong Marcos. Kunin ng alien, diba? Dalhin sa Mars. Sabihin natin hindi buong House of Representatives yung kunin ng alien na dadalhin sa Jupiter. Kung si Bongbong Marcos lang yung kunin ng ng mga alien, di susunod si BP Sara. Ang sisihin nyo na nagsasabi na parang hindi seryoso si BP Sara at nagbibiro lang, yung Secretary General nyo dyan sa House of Representative. Parang nababaligtad kasi rito na si BP Sara yung nagsabi noon. So, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari sa parating na zona na to, kung magkakaroon ba ng mga malaking kaganapan. Dahil marami tayo naririnig na bulong-bulungan, chismis, or haka-haka na may magandang mangyayari daw or may malaking mangyayari daw. So, hindi lang natin alam kung hindi natin ma-confirm kung ano yun. So, ayun ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo. God bless.